What's up, madlang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka man panig ng sulok ng daigdig ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Palagi natin sinasabi yan, no? Importante yan, no? So may bago tayong video panonoorin ngayon. At ito video ni Kasaysayang Pinoy. So halina umpisahan natin. Subscribe na lang yung kanyang channel. Ilalagay ko yung link sa baba. At kung gusto nyo manood nang walang ganito nagsasalita, ay pakipuntahan na lang, no? Halina umpisahan na natin mga kanetizen. History, mystery, documentary, education story spot. Like, share, subscribe, share kasi sayang Pinoy. Bilis nun. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa video inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung pag-uusapan ng makabagong teknolohiya at pera, tila wala nang iba pang sasagi sa ating isipan kundi si Elon Musk. Sa ngayon ay kinikilala siyang isa sa pinakamayamang taong nabubuhay sa buong mundo. Ayan o, si kumparing Elon. Tutulungan tayo niyan eh. At actually, natulungan na tayo niyan at tinutulungan pa tayo niyan. Kasi yung Tesla, kung mapapansin nyo, meron sa atin yan eh, di ba? Pasay ata, meron yan. Bibuilding yan, yung Tesla. At saka, yan nga, yung mga solar. Kasi nga, alam niya dito tropical country sa atin, talagang tirik ang araw. So, napapakinabangan talaga. So, actually, ako, maganda nga talaga kung talagang may pera. Ano ka na lang so solar power ka na lang eh. Kasi yun, wala ka nang magiging bill monthly. Investment yan eh. So, depende nga lang sa ilalagay mo na solar. Kung talagang buong bubong mo solar na talaga gamit mo at malaki yung square meter ng bahay mo, baka yung isang buwan mo may matira pa ron at yung matitira, pwede mo pang ibenta yun sa Meralco. Ganun yung ginagawa ng iba, ini-invest. Kilala din siya pagdating sa mga imbensyon at produktong nagagamit ng maraming tao, hindi na lamang sa mundo, kundi maging sa kalawakan. Ang taong ito marahil ay palaging usap-usapan sa tuwing nagkakaroon ng digmaan dahil na din sa pagtulong niya sa mga bansa gamit ang kanyang sariling teknolohiya at ang Cowboy pa no? Tsaka bata pa yan, 52 years old lang yan eh. So talagang malayo pa yung magagawa nito, malayo pa yung mararating at marami pang magagawa to. Natulong sa Earth, sa mundo natin. So malaking tulong yung solar niya kasi talagang ngayon, diba? Global warming, siguro naririnig na natin yan, mga 90s pa. Naririnig na natin yung global warming na yun. Ilang taon na ngayon, di ba? Nakalipas ang 90s. Di ba? Kung 90s lang, mga 30 to 35 years na, di ba? Magpo-40. ang tulong na ito ay umabot na nga hanggang sa Pilipinas. So ngayon nga, malala na kasi sobrang init ngayon. Iba na yung init ngayon sa init dati. Kahit ba sabihin natin El Nino na, iba yung El Nino ngayon eh. Talagang umaabot na tayo na parang mga 50, ganyan, di ba? So, sa Batanes ata, Sambales ata, 52 eh. Grabe, di lalong iinit ngayong buwan na to kasi May. Huwag naman sana, no? Ang Pilipinas sa kasalukuyan ay may malaking potensyal na maging matagumpay na bansa sa hinaharap. Subalit humaharap din ito sa napakaraming pagsubok at kabilang na dito ang tensyon sa West Philippine Sea na patuloy pang mas umiinit. Pero ayon sa maraming mga eksperto, sa taglay nating mga natural resources at sa lokasyon ng ating bansa sa mundo, malaki talaga ang tsansa na magtagumpay ang Pilipinas sa hinahangad itong kasaganahan sa hinaharap. Kailangan lamang umano ng maayos na pamamalakad dito at syempre tulong at suporta ng ibang mga bansa at tao mula sa ibang mga bansa.
Bilang isang tropikal na bansa, ang Pilipinas ay sagana sa init na nagmumula sa sikat ng araw, lalo pa sa mga araw na ito na talaga namang mas nanaisin mo na lamang na magbabad maghapon sa malamig na tubig dahil sa sobrang init. Correct, no? At saka napakamahal kasi pag gagamit ka ng aircon. Siguro yun nga, sa mayayaman, walang problema sa kanila summer at enjoy pa sa kanila yan, no? Kasi kung nasa loob sila ng kanilang mga tahanan, todo lang nila yung aircon nila maghapon, no? Walang problema. Hawak nila yung weather, no? And then kung lalabas naman sila, malamig yung sasakyan nila. At na makakarating sila sa loob ng mall. Kung magmo-mall sila o kung saan mo sila pupunta, mga friend, sigurado mga naka-aircon din yun. So yun nga yun yung kalungkot sa atin, no? Hindi pare-pares ang tao. Unlike sa mga ibang bansa, minsan nagkakapare-pares ang tao. Kagaya sa Japan. So doon walang mahirap, walang mayaman doon. Kung ano nakakain ng mayaman, nakakain din ng mahihirap. At kung ano rin yung pamumuhay ng mayayaman, ganun din yung pamumuhay ng mahihirap. Grabe, equal ang tao doon. Sana sa atin mangyari yun, pero mukhang sa ngayon napaka-imposible pa. Init ng panahon. Pero marami ngayon ang ginagamit ang init na ito na nagmumula sa sikat ng araw bilang alternatibong pagkukunan ng kuryente. Isipin nyo na lang kung sakaling ang bawat bahay sa Pilipinas ay naka-solar na. Ngayon nga, isipin mo, no, bawat bahay sa Pilipinas naka-solar na. Asa na ang Meralco ngayon? Gagawa ng paraan yan. Pero dapat naman talaga ganyan ang gawin. Yan din naman yung proyekto, isa sa proyekto ni tsaka yung windmill ni PBBM. Sana bago matapos yung termino niya, yan na yung mga gamitin natin para grabe yung Meralco sobrang maningil doble ata, triple at yan nahuli na nga yan sa Kongreso ni Dan Fernandez. Ilang beses kong pinanood yan, natuwa nga ako kasi nga akala ko bibigyan ng solusyon yun. Kasi nahuli na sila kung paano mag-compute hindi pala kino-compute, no? So, ang masakit niyan, nahuli na, tapos hindi na naman napag-usapan. Kaya mahirap sa atin no? Hindi tinatapos yung mga hearing. Dapat pagka ganong naumpisan at nahuli na, pinpoint na yun Diba? Sana ipagpatuloy pa rin yun para talagang maging patas yung paniningil sa atin ng mga bills na yan. Hindi lang Meralco, pati mga ibang business na regarding sa energy, no? Kaya nagiging nagiging abuso minsan yung iba talaga kasi nga iniisip nila na kailangan talaga ng tao yan, no? Ngayon, kung talagang meron tayong ganyang pagkukunan na solar at talaga nasa tropical country tayo, at talagang may solar ka lang kasi napakamahal niyan, no? So, kaya isa sa mga mayayaman din ang mga nagkakaroon niya sa mga bahay nila at saka yung mga negosyante. At hindi na gumagamit ng kuryente mula sa ibang mga sources, kundi sa sikat na lamang ng araw. Kasabay nito ay ang teknolohiya naman pagdating sa internet na malaki din ang tulong sa kasalukuyan. Ang mga pangarap natin na ito ay isa-isa nang tinutupad ni Elon Musk. Sa husay niya mag-isip ay nagagawa ng kanyang teknolohiya. Maganda vision itong tao na to. Tsaka talagang bata pa siya. Marami pa tong maiisip na mas ikauunlad ng daigdig bilang bansa niya, no? Napakayaman na nito. Pero alam ko, hindi pa siya yung pinakamayaman. So, ang pinakamayaman ata si Bernard Arnault. Yung sa Louis Vuitton na business. Grabe, no? Mga bagat sapatos lang, no? Pero siya yung pinakamayaman. Base yun sa 2024, At ang pumangalawa sa kanya, pwede rin si Jeff Bezos. Kasi yun, Amazon. So, mga parang bilihan yan, yung Lazada, Shopee, TikTok, mga ganun yan. So, online, seller. So, online shop, mga Lazada, parang ganun Amazon. Kaya pwedeng yumaman din talaga, malaki kita At saka siya na nga yung pangatlo, yung pinakabida natin ngayon na pinag-uusapan at malaking tulong to sa atin sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Elon Musk. Kasi dahil sa iyo talagang malaking tulong para sa bansa namin yung ginagawa. No? Thank you very much, Sir Elon Musk. Na dati ay pinapangarap lamang natin.
Siya ay patuloy na walang imposible mula sa mga electric cars hanggang sa paglalakbay sa kalawakan. Yun yung electric car, yung Tesla, no? Tsaka yung yung SpaceX, sa kanya yun, yung nagpupunta sa Mars, mga ganon. So, malaking yun, malaking budget yun. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng teknolohiya ay mababago niya ang mundo at sa tingin niya, sa pamamagitan niya ay mababago din niya ang bansang Pilipinas. Si Elon Musk na siyang nasa likod ng SpaceX at Tesla ay kasalukuyan ngayong nag-i-invest sa Pilipinas. Nakakakita siya Meron yan, oo, alam ko. Kasi hawak niya rin dyan yung internet eh. No? So alam ko, meron din siyang hawak. Actually, hindi naman hawak. Siguro sa internet, dahil internet yan, more on gamit yan ng business yung mga call center, no? Mga US call center, ganyan. So, may nagsabi sa akin yan na meron silang part kay Elon Musk. ngayon ang bagong liwanag para sa mga bansa sa Southeast Asia pagdating sa infrastruktura at renewable energy, partikular na ang Pilipinas. Sa ngayon ay aktibo si Musk pagdating sa pagpapaunlad ng sustainable development ng Pilipinas. Isa sa kanyang mga natatanging nagawa sa Pilipinas ay ang pagpapakilala nito sa ating bansa ng kanyang mga Tesla solar panels at power walls. Ang mga renewable energy sources na ito ay hindi na lamang environmentally friendly, kundi practical din ito na solusyon para sa ating bansa na palaging nakakaranas ng power outages. Ayun nga, power outages, no? So, parang nauubusan tayo ng parang coil yan eh, yung ginagamit yan, no? At saka isa pa, medyo maano rin yung mga gamit na yun, nakakabutas ng ozone layer natin eh. Kaya nga yung global warming natin ng 90s, ngayon talaga sobrang lala na. Parang may napanood ako niya sa balita, last year lang ata yun, 2023 or 2022, mga ganon. May mga scientists na nagwe-welda sa harapan ng White House. Yun nga ang winiwelga nila na itigil kahit papaano yung mga pagputol ng mga puno at saka gumamit nga ng mga solar na ganyan para maiwasan yung pagkasira ng earth. Kasi parang yung mundo daw kasi natin talagang ilang year na lang kumbaga sa edad, biglang tumanda dahil sa nangyayaring mga pagputol ng mga puno, sobrang paggawa ng mga pabrika na mga uso, ang kakapal nyo, maraming pabrika, di ba? So nakakabutas at nakakasira yun ng ozone layer, kaya talagang ngayon nararamdaman natin yung sobrang init talaga. Although may El Nino naman yung araw, pero iba yung El Nino ngayon. Umaabot tayo talaga ng 52 na dyan sa Zambales. So sana itong May, ngayon May na, huwag naman sanang lumagpas pa. Subalit bukod sa renewable energy, nag-invest din si Elon Musk sa infrastruktura ng bansa. Mayroong sariling proyekto si Musk upang mas mapaganda pa ang sistema ng transportasyon sa Pilipinas. At isa na nga dito ay ang pagsasaayos ng mga underground tunnel system. Maganda yan. Kasi talagang sobrang traffic sa atin, no? So, kailangan talaga natin nga yung mga subway para nasa ilalim na talaga yung Siya pala yung may project nito sa Pilipinas. Partikular na sa Kamaynilaan kung saan halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan dahil sa lala ng trapiko. Nag-invest din si Elon Musk sa sektor naman ng teknolohiya ng Pilipinas. Gamit ang kanyang sariling SpaceX, binigyan niya ng pagkakataon ng Pilipinas para maging parte ng global space race. Malaki ang magiging tulong nito sa Pilipinas lalo na sa telecommunications, weather forecasting at disaster management. Kaya yun yung sinasabi ko, yung sa mga internet, sa mga US call center. So, sa SpaceX kasi, nakakabukbunot satellite niya. Ang lahat ng mga investment na ito ni Musk sa Pilipinas ay hindi na lamang upang siya ay kumita, kundi parte pa din ito ng kanyang vision na palaganapin ang sustainable development at technological advancement sa buong mundo. Sa kanyang pag-focus sa Pilipinas, yung ganyang sayaw lang ni Elon Musk na yan, mahal na yan eh. Grabe oh. Mga tao pa lang yan eh. Mga empleyado niya pa nga lang ata yung mga yan eh.
Ipinahihiwatig niya na kahit anong bansa, maliit man o malaki, mayaman man o mahirap ay may potensyal pa rin na magbago at maging mas moderno sa hinaharap. Malaki ang magiging tulong nito sa Pilipinas hindi na lamang upang mas gawing moderno pa ang ating bansa, kundi maraming mga trabaho ang magbubukas para sa mga manggagawang Pilipino. Yan, correct, tama. Siyempre, pag maraming proyekto, maraming mga company mag-o-open, marami talagang trabahador na makakapasok. Sana naman, yung age limit, taas-taasan naman ng mga nag-business dito. Huwag naman yung tipong 30 years old ka pa lang, wala na, hirap ka nang manap ng trabaho, no? Paano pa yung mga above doon? No? Sana, kasi kung iisipin ng mga nagbi-business na yan, mga company na yan, mas magagaling magtrabaho yung mga medyo umidad-edad, yung mga 30, 40, kasi sila yung talagang family man na, o kahit na yung sa babae, o siguro na yan. Pero yung mga bata-bata pa, oo, malakas. Diba? Pero, pag yan, medyo may, ano pa yan, agumigil pa yan, pag medyo napuyat, absent, diba? Yun yung nangyayari ngayon sa mga company, no? Minsan, di nila naiisip yung ganun, eh. So, yung mga yan, pag napagod, aalis na yan, magre-resign. Pag nagsawa, magre-resign na yan, lilipat sa iba. Kasi nga, bata pa sila. Unlike sa mga medyo may edad, or tama lang yung edad, na seryoso na sa buhay, at focus na sa trabaho para sa pamilya, dapat ganyan yung mga kinukuha ng mga company. Kung tutuusin lang talaga. Sila yung mga talagang pag nagtrabaho, focus na talaga at hindi nabibigyan ng sakit ng unong company. At mahihiya na hindi magtrabaho, yun talaga, nandyan ang boss o wala man ng boss, ang tatrabaho yun. Kasi, di ba, yung edad niya, kaya nga ako nag-apply, kaya nga ako naghahanap ng trabaho, para magtrabaho, di ba? Hindi para pumetics pag wala yung boss. Maraming ganyan, lalo na pagkakabataan yung kinukuha nila. Pino, mula sa mga Pero hindi naman lahat, no? Ang sa akin lang, sa napapansin ko lang, kasi matagal din ako nag-office boy. Kaya alam ko yung mga ganyang senaryo. inhinyero hanggang sa mga factory workers, libong mga Pinoy ang tiyak na magkakaroon ng mga bagong trabaho dahil sa investment na ito ni Musk. Hindi na lamang nito tutulungan ng isang manggagawa na mag-provide para sa kanyang pamilya, kundi magiging malaki din ang tulong nito sa ekonomiya ng bansa. Ang layunin din ni Musk para sa pagkakaroon ng sustainable energy ng Pilipinas ay malaking tulong din para naman sa ating inang kalikasan. Kung mangyayari man ang lahat na ito at magtagumpay, wala din namang ibang makikinabang dito kundi tayo mga Pilipino. Maaaring para sa iba ay tila kaduwagan ng paghahangad ng tulong sa ibang mga bansa at tao, pero para sa ilan, pagiging praktikal lamang ito dahil hindi ganon kalakas ang ating bansa upang Tama, oo, no? At saka dapat talaga maghikayat tayo. Ganyan ang ginagawa ng presidente natin, si PBBM, di ba? So, umaalis siya, naghihikayat siya ng mga investor, mag-i-invest sa bansa natin. And the same time, nagkakaroon kasi tayo ng problema sa West Philippine Sea. Isa na rin yun sa pinag-uusapan at humingi siya ng parang tulong or pinapakita niya kung anong ginagawa sa atin. Kaya ngayon naman nakikita naman natin yung pagsang-ayon sa atin ng karamihang bansa, no? Lalo-lalo na dito sa Europe, Amerika, Middle East, ilan lang yan, Israel yan, atin yan, kahit papaano, At ayun, yung maganda yung ginagawa niya, no? Sana ipagpatuloy ni PBBM niya na para mas maraming mag-invest dito sa bansa natin at para marami yung maihikayat na trabahador galing dito sa Pilipinas. magsagawa ng mga bagay na tanging mayayaman at malalaking bansa lamang at tao ang nakakagawa. Maaaring dahil sa tulong na ito, sa hinaharap ay hindi na natin kailanganing humingi ng tulong sa ibang mga bansa at kaya na nating tumayo sa sarili nating mga paa. Ang mahalaga, pinahahalagahan natin ang kung anumang ibinibigay na tulong at suporta sa atin ng ibang mga bansa dahil tayo lang din naman ang makikinabang dito pagdating ng panahon. Kung bago ka nga pala dito sa ating channel, huwag mo naman sanang makalimutan na mag-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para whenever nagagawa tayo ng ganitong mga reaction video, ma-notify ka, no?
paki-like na rin para i-share pa ni YouTube itong pinanonood natin para yung mga hindi pa nakakaalam na tulong na ginagawa sa atin ni Elon Musk, mapanood din nila, no? At maraming salamat at malaking tulong sa ating channel yung pag-like, share, and subscribe po ninyo, no? God bless you po at tuloy na po natin. Sino nga ba si Elon Musk? Si Elon Reeve Musk ay isang kilalang technology entrepreneur, investor at engineer. Mayroon siyang triple citizenship, South African, Canadian at North American. Grabe, no? Tatlo pala lahi nito. So talagang yung mga bansa na yun, I'm sure, natulungan niya na talaga. Siya ang tagapagtatag, CEO at punong inhinyero ng SpaceX, co-founder, CEO at product architect ng Tesla Incorporated, co-founder ng Neuralink, tagapagtatag ng The Boring Company, co-founder at co-president ng OpenAI, at co-founder ng PayPal. Tingin ko ito, mga 5 to 10 years, siya na yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Kasi yung mga ginagawa niya, nag-boom na eh. Ito palang ginawa niya, boom na eh. Kasi pangatlo na siya sa pinakamayaman ngayon 2024, no? Gaya nga ng sabi ko, yung sumunod sa kanya, si Jeff Bezos, Amazon, at saka si Bernard Arnold. So, yun yung Louis Vuitton. Yun, malupit, no? Isipin mo, yun lang. Pero hindi ko na ano yung mga iba, sigurado may mga ibang business yan. At yung nasa baba niya, ito ni Elon Musk, syempre kilala natin at love na love natin yan, no? Si Mark Zuckerberg, na medyo nakakabulol yung pagkakabigkas pagka sa pangalan niya kasi German yun eh. At bata pa yun ang pinakabatang mayaman ngayon sa top 5 na mayayaman. So top 4 siya sa FB, Facebook, si Mark Zuckerberg, no? 39 years old. And then yung panglima, ito yung talagang dating matagal humawak ng number 1 na pinakamayaman tao sa buong mundo. Siguro ilang taon niya rin hinawakan yun. At mga taon yan, mga 90s din eh. So, ito si Bill Gates. Siya yung may-ari ng software, no? Yung mga computer. So, malupit yun. Kasi, nung talagang kausuhan nun, nag-boom yun, talagang yayaman ka talaga, no? So, pero until now, nandun pa rin siya sa top 5, no? Pero medyo bumababa siya, pero ang tagal din. Ang tagal niyang dyan lang siya. Tingin ko, hindi basta-basta mawawala sa top 5 yan. Or sa top 10. So, ibig sabihin matagal pa yun. No? Pero ito sa akin, sigurado to. Si Elon Musk, 5 years. Hindi aabot ng 10 years. Magiging siya na yung pinakamayaman. Noong Disyembre 2016, siya ay nirarango bilang ika-21 na pinakamakapangyarihang tao sa mundo sa listahan ng Forbes na may net worth na $19.4 billion. So, isipin mo nga 2016, di ba? Ang ilan siya? 21 na tao na pinakamayaman. 16, ano lang tayo ngayon, after 4 years, naging pangatlo siya. O di yung sa hula ko talaga, baka nga 5 years lang siya na yung pinakamayaman tao sa buong mundo. At ang ganda ng vision niya, at saka yung business niya, talaga nakakatulong, hindi lang sa mga bansa, kundi sa global, sa mundo. At kinikilala bilang pinakamayamang tao sa mundo. Ipinanganak sa Pretoria, South Africa, lumipat si Musk sa Canada sa edad na 17 upang mag-aral sa Queen's University. Pagkatapos ay lumipat siya sa Universidad ng Pennsylvania kung saan nakakuha siya ng bachelor's degree sa economics mula sa Wharton School at isa pa sa physics mula sa College of Arts and Sciences. Bagamat nagsimula siyang doctorate sa agham na ginamit sa pisika at materyales sa Stanford University noong 1995, huminto siya pagkaraan ng 2 araw upang ituloy ang kanyang mga pangarap sa negosyo. Siya ay co-founder ng Zip2, isang kumpanya ng web software na nakakuha ng Compaq sa halagang $340 million. Yun, yung ginawa niyang puhunan, no? Sa sit-up. And then, grabe, big time to, di ba? US dollars noong 1999. Itinatag niya kalaunan ng X.com, isang online na bangko na pagkatapos na pagsamahin sa Confinity ay nagbigay ng PayPal na binili ng eBay para sa $1.5 billion noong taong 2000. No, ang laki ng kinita agad. Naging ilang billion yung 340
$340,000. 2. Noong taong 2002, itinatag ni Musk ang SpaceX Okay, lang pala to, SpaceX, 2022. Kasagsagan din to ng COVID eh. na nakatuon sa pagmamanupaktura ng aerospace at mga serbisyo sa transportasyon sa space. Sumali siya sa tagagawa ng electric vehicle na Tesla Incorporated noong 2004, naging CEO at arkitekto ng Kasi nauuso na yan. Actually, matagal na rin uso yan. Mga 2005 o 2007, yung mga hybrid. Actually, hybrid pa dati. Ito sa kanya, nilabas niya, ito na yung mga electric vehicle. So, talagang wala ng gas. Purong ano na talaga, electric. produkto nito. Noong 2006, binigyang inspirasyon niya ang paglikha ng Solar City, isang kumpanya ng Ano, Solar City, no? Tayo agad ang unang maiisip talaga niyan, no? Kasi tayo yung sentro ng tropical country, no? Sigurado, pati sa Thailand, Malaysia, yan, yung mga naiinit na bansa, eh. Tesla, ano yung logo? Solar Energy Services, na ngayon isang subsidiary ng Tesla, kung saan siya ay nagsilbi bilang presidente. Noong 2015, tumulong siya sa paglikha ng OpenAI na nakatuon sa pananaliksik ng artificial intelligence. Grabe, isa rin pala siya sa, may ano niya sa AI. Na ngayon, talaga ngayon yung inain. Diba, utak nito, advance. Sobrang yung vision niya talaga, malayo na agad. Noong 2016, siyang nagtatag ng Neuralink na nakatuon sa mga interface ng utak na computer at itinatag din ng The Boring Company na dalubhasa sa pagtatayo ng tunnels. Bilang Kaya karagdagan yun, Hyperloop. Additional ano niya yan, sa kanyang mga pangunahing aktibidad sa negosyo, inisip ni Musk ang Hyperloop, isang high-speed na sistema ng transportasyon at iminungkahi ang isang supersonic electric aircraft na may patayong pag-alis at pag-landing, ang Musk Electric Jet. Palagi niyang binibigyang din na ang mga layunin ng SpaceX, Tesla at Solar City ay nakasentro sa kanyang pananaw sa pagpapabuti ng mundo at sangkatauhan. Kabilang dito ang paglaban sa global warming sa pamamagitan ng pagpapanatili ng enerhiya at pagtiyak ng kaligtasan ng tao sa Yun yung Solar City. Talagang malaki maitutulong yan pagdating sa global warming. No? Pag solar na talaga mga ginamit. Swerte tayo kasi tayo talaga ang mga tropical country. Talagang malakas ang ano yan. sa pamamagitan ng pagtatatag ng kolonya sa Mars. Thank you for watching, no? So hanggang dito na lang, madlang netizen, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa panonood. At sa muli, ito po si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Thank you.